At alam din naman natin yung mga bagay na hindi natin purpose. Para alam natin kung ano ba yung priority natin sa ating buhay. Kasi ang buhay po natin, hindi naman talaga lahat yan, o lahat ng aspeto natin sa buhay natin, hindi yan lahat number one. Ano? Kasi pag nagkaroon ng problema, kapag nagkaroon ng challenges sa ating buhay, kung anong priority natin sa ating buhay, yun yung uunahin natin. And the Bible gave us an important priority. Ito po ay unahin ang maka-Diyos na mga bagay. Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. At ganun din naman, hindi lang doon basta ayusin natin yung priority natin, kundi ingatan natin ang ating potensyal. Kasi minsan, ito yung hagabal o hadlang kung paano hindi tayo nagagamit ng Diyos. Kasi iniisip na natin, magaling tayo, o kaya po pwede naman ganito, ang iniisip natin, wala tayong abilidad, no? Wala tayong potensyal, kaya hindi tayo gagamitin ng Diyos. Pero hindi po doon nakatingin si Lord. Amen? Hindi siya nakatingin sa weaknesses natin. Hindi siya nakatingin sa kung anong kaya mong gawin. Kasi lahat ng bagay kaya niyang gawin. Amen? At ganoon din naman yung pain na nararanasan natin kung tayo ay dumadaan sa iba't ibang suffering, kung tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay na nararanasan natin, part ang pain ng ating purpose. Part ang pain sa mga pinagdadaanan natin dahil dito tayo natututo. Sa pain, mananatiling masakit ang isang bagay na yon kung hindi natin nare-realize yung purpose, bakit nga ba natin pinagdadaanan ang mga bagay na yon. Kaya, lahat ng bagay na nararanasan natin, kahit sabihin natin siguro, aksidente lang, o baka hindi aksidente, lahat yan ay regalo ng Diyos. Kaya maging grateful tayo actually, kahit meron tayong problems na pinagdadaanan, kahit meron tayong trials, kasi for sure naman, after ng isang problema, may darating na blessing sa buhay natin. Tignan po natin ang sinasabi ng Proverbs 24 verse 16. For the righteous falls 7 times and rises again. But the wicked stumble in times of calamity. Ang verse po na ito ay nagpapakita kung anong katangian meron ang isang tagasunod ng Panginoong Diyos na buhay. Tayo po ay mga hindi perpektong individual. Ika nga nila, nobody is perfect. Ngayon, kung nobody is perfect, ano ngayon ang kailangan natin gawin sa ating buhay? Kasi bound pala ang bawat isa sa atin in one way or another to fail. Sino sa inyo, meron nang naging exam before na tinake, tapos bumagsak din siya? Or kung hindi naman ikaw palabagsak sa mga assignments, exams na na-take mo, pwede namang in another way, you failed. Tulad ng hindi ka nakapasok dun sa gusto mong pasukan na kumpanya, o kaya hindi ka qualified para sa isang promotion, o kaya naman, natanggal ka sa pinagtatrabahuhan mo. O kaya, meron kang na-fail na isang tao. Yung expectation mo nila sa iyo, hindi mo na-meet. Pero alam niyo po, yung failure, parte talaga siya ng buhay ng tao. Pero ito rin pansinin nyo, madaming bagay tayong natututunan sa pagbagsak kaysa sa tagumpay. Napansin niyo yun? Mas marami tayong mga bagay na natututunan sa pagbagsak na hindi mo matututunan pag laging tagumpay ang buhay mo. At alam niyo po, lahat ng nag-succeed may story ng failure. Lahat may story ng disappointment. Wala po akong kilala na nagtagumpay na hindi muna bumagsak. Wala akong nakita na nagtagumpay na hindi muna nalugi pagdating sa negosyo. Wala po ako nakita na hindi nagtagumpay na hindi muna nadapa.
kahit mga biblical heroes natin na nabanggit sa Bible, nagkasala rin din sila. Bumagsak din sila. Tignan niyo po si Adam and Eve, ano pong ginawa nila? Nagkamali sila, kinain nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos. Si Noah naglasing. Si Abraham nagsinungaling na asawa niya si Sarah. Si David made a mistake kay Bathsheba na asawa ng iba. Si Jonah sumuway sa Panginoon. Si Peter, dininay niya si Jesus hindi lang isang beses, kundi ilang beses, mga kapatid? 3. And si Peter po, yung sentro na ng topic natin ngayon. Ang topic po natin is, pakita natin, failing forward. Come on, sabihin na natin yan, may malakas na tinig. 1, 2, 3, go. Failing forward. Sino sa inyo nag-fail na sa buhay o nakaranas ng failure? Come on, taas kamay. Ayan. Lahat tayo. In one way or another. It can be failed relationships. Di ba? O kaya yung dreams mo hindi natupad. Failed expectations. Now, si Peter po, ang buhay ni Peter talaga ay puno rin po ng failure. Alam niyo po, tingin ko mas makaka-relate tayo kay Peter kaysa sa iba pang mga disciples ni Jesus. And eto napansin ko, kung kayo papapiliin, isa lang ang pwede niyong piliin sa dalawa na ito. Kung magiging ganito kayong tao sa Bible, gusto mong maging Peter o gusto mong maging Judas Iscariot? Sino pipili niya? Si Peter, di ba? I'm sure 100% sa atin magsasabing Peter, di ba? Sino nagsasabing Peter? Sino nagsasabing Judas Iscariot? Wala, di ba? Pero if you think about it, parehas lang naman sila nag-fail. Ang difference lang nila, yung response pagkatapos ng failure. And marahil, iniisip din natin, baka meron tayong mga kinakaharap na mga pagsubok sa buhay, pwedeng may times na nagfe-fail tayo, sumasablay din tayo, pero pag tinignan natin, alam niyo po ang Bible, hindi ho perpekto na mga tao yung nandoon. Yung mga tao na na-mention, katulad ni Pedro, pag tinignan pa nga natin, mas marami pa siyang pagkakataon na nag-fail kaysa kay Judas. No? Pero di ba, ang mga tao tinatanong, kung gusto mo maging Judas, wag na. Kasi si Peter, mas maganda yung naging buhay niya. Kaya ngayon, maraming mga tao nakikita, ano bang meron sa buhay ni Peter? Bakit nga ba yung buhay ni Peter makaka-relate sa akin? Si Peter po, nag-fail siya maraming mga beses. Kung alam niyo po yon, example noon, si Peter po naglakad sa tubig. No? Siya lang sa 12 disciples yung nakapaglakad sa tubig. And alam niyo po, nung nakita nila si Jesus, sabi niya, Jesus, kung ikaw talaga yan, sa gabing yun, umalis siya dun sa bangka nilang sinasakyan, pumunta siya sa tubig, nakapaglakad siya sa tubig. And nakapaglakad siya, literal talaga nalakad niya yung tubig kahit malakas yung alon, yung hangin, kaya lang, kahit gano'n na nakalakad siya sa tubig, na-feel niya yung lakas ng hangin, nakita niya yung lakas ng alon, at unti-unti po siyang lumubog. Sa madaling salita, si Peter na naman ay nag-fail. In short, sinabihan siya ni Jesus, Peter, bakit ang liit ng pananampalataya mo? Diba? Ito matindi si Peter eh. Si Peter lang po makakagawa nito, no? Tingnan niyo to ha. Si Peter po, yung kayang gumawa na i-rebuke si Jesus.
Nung tinatanong ni Jesus, sino ako? Anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Anong sabi po ni Peter? Ikaw ang anak ng Diyos. Sabi ni Jesus sa kanya, yan, nireveal sa iyo ng Father. Hindi yan galing sa tao o sa iyo lang. No? Pero nung sinabi na ni Jesus yung mangyayari sa kanya, na siya ay mapapako sa cross, magsasuffer, mamamatay, anong sabi po ni Peter kay Jesus? Hindi mangyayari yan sa iyo, Jesus. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago mangyari yan. Nirebuke niya si Jesus, di ba? Pero anong sabi ni Jesus? Get behind me, Satan. Si Peter, ini-impose niya yung sarili niyang plano. Pero si Jesus, may ibang mission kasi siya. Si Jesus kasi mission-minded. Sabihin nga natin, mission-minded. Jesus is not there para i-please ang mga tao. No? Si Jesus po ay nandoon para iligtas ang mga tao. Iligtas ang bawat isa sa atin. And just imagine, kung merong Peter na humadlang doon sa gagawin ni Jesus, hindi magiging maganda ang kakahinatnan ng bawat isa sa atin. Dahil walang pagkakataon na tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya, naalala nyo rin ba, the night before Jesus was arrested, di ba? Hinikayat niya yung mga disciples niya, sina Peter, James, and John. Sama kayo sa akin, mag-pray tayo dun sa Garden of Gethsemane. Then nag-pray sila, di ba? Pero ano nangyari? Nag-pray sila pero hindi na naka-amen. Bakit? Nakatulog na. Si Peter, si Andrew, si James, tsaka si John. Di ba? So ngayon, ano ang ginawa na to ni Peter? Hindi niya sinamahan si Jesus sa pagpe-pray. Again, si Peter, nag-fail na naman. Familiar ba kayo? Nakatulog si Peter. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Alam niyo ba sa Bible, sa Book of Acts, meron hong bata na nakaupo sa bintana habang nagpipreach si Apostle Paul naman. No? Nagpipreach si Apostle Paul, nakatulog yung bata. Tapos, dahil nga nakatulog, bumagsak, patay. Pero nandoon si Apostle Paul, buti na lang na pinag-pray na buhay ulit. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Delikado. Okay? Si Peter din, na-overestimate niya yung strength niya at na-underestimate niya yung battle, kaya nakatulog siya. Nung dinakip si Jesus, ano ang nangyari? Siya yung pinaka-aggressive sa lahat. Kinuha niya yung pangtaga niya, no? Tas pinutol niya yung tenga ni Malchus, na servant ng high priest, na humuhuli kay Jesus. Pero, hindi intensyon yun ni Jesus. Nasaktan si Malchus. Hindi intensyon ni Jesus na mangyari yung mga bagay na yun. So, anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya yung tenga, kinabit niya ulit, at gumaling. Peter failed multiple times. Paano nangyari na isang disciple ni Jesus, pinaka-close kay Jesus, meron siyang extreme loyalty kay Jesus, na kaya niyang ibigay ang buhay niya kay Lord, pero dininay niya pa rin, hindi lang isang beses, pero 3 beses. Imagine niyo nakasama ni Peter si Jesus for 3.5 years. Pero, ano ang nangyari? Dininay niya pa rin. Kahit pinrovide ni Jesus lahat ng pangailangan nila, ginawa niya ng maganda sila, hindi niya ginawa ng masama, pero ang sinukli ay denial. Sa Matthew chapter 26, verse 31.
makikita po natin, ang sabi ay ganito. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered." Verse 32, "But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Verse 33, Peter answered him, "Though they all fall away because of you, I will never fall away." Verse 34, Jesus said to him, "Truly I tell you, this very night before the rooster crows, you will deny me," ilang times? 3 times. And anong sabi? Verse 35, Peter said to him, "Even if I must die with you, I will not deny you." And all the disciples said the same. Now, makikita po natin, yung first stage ng failure ay overestimating your strength. Ito po yung first stage. Pwede ba natin i-next? No? And first stage, overestimating your strength. Ano yung mga bagay na malakas ka, na tingin mo, akala mo, kahit anong mangyari, kaya mong gawin. O pwedeng, sila yun. Ako, iba ako. Yun yung tingin mo. Again, tingnan niyo po, sabi ni Peter sa verse 33, next slide please. Ang sabi, Peter answered him, "Though they all fall away because of you, I will never fall away." Parang sinabi ni Peter na, sila yun. Though they all fall. Yung 11 na yan, na disciples, kahit sila, iwan ka, ako, ibahin mo ko. No? Sabi siguro ni John, "Wow, ikaw na." No? Then nyo, verse 35. Anong sabi pa ni Peter? "Even if I must die with you, I will not deny you." Diba, parang sa magbabarkada, meron dyan yung bida-bida, di ba? May iba, maintintin ulo, di ba? Ganun eh. Sa mga magbabarkada, yung iba, may kanyang-kanyang ginagawa doon. Yung iba, agree lang ng agree. Di ba? Parang pag may pinropose na isa yung ganyan, oo nga, oo lahat. Kung sinabing kamusta ka, yun, okay lang. Tapos kung ano rin yung sa kanya, yun din sasabihin niya, di ba? Tingnan niyo, no? Ganyan din yung disciples, oh. And all the disciples said the same. Sa aking palagay po, isang malaking hypocrisy kung tayo ay mag-iisip na parang hindi tayo magfe-fail. Kasi yan ang exact reason kung bakit maraming natatalo sa laban. Bumabagsak sa exam. Maraming mag-asawa ang naghihiwalay kasi sinasabi nila, I can handle this. Di ba? Text lang yan ng ex niya. O kaya pwedeng masasabi mong, I am strong. I am wise. Baliwala yan. Nag-review ako maigi. Kayang-kaya kong ipasa yan. I can handle this. Sabi mong ganun. Pero anong reality? Minsan pa nga, yung sinabi mong nag-review ka, pagdating ng exam, yung mga hindi nag-review, sila pa pumasa, ikaw yung hindi. Diba? May ganun ba kayo experience? Pag tinanong mo nga yung mga klase mo, nag-review ka, hindi. Ikaw naman review ng review. Kaya ko na yan. Tapos biglang, pagdating sa exam, ikaw pala yung bagsak. Parang si Peter. He was so full of himself. Bilang pong HR na dati kong tinapos na course, Human Resources, kami po yung sa company, sila yung sa training and development, recruitment, interview, nagpapasahod, ayan. So, noon po, nakikita ko po noon paano ini-interview yung mga papasok sa kumpanya, no? Sino sa inyo nakaranas na ng job interview? Meron ba? Pwede bang taas natin kamay kung nakaranas ka na noon, job interview?
Meron ba? Ayan. Anong ginagawa sa job interview? Ini-interview. Tapos, di ba, sasabihin mo lahat, matanggap ka lang. Tama? Pag tinanong ka, what can you contribute to this company? Anong sinasagot mo? Hala, may contribution ba? Di ko alam eh. Ano sinasabi mo? Di ba, gagawin mo, sasabihin mo lahat para matanggap. Sabihin mo, Sir, I am versatile. Kaya kong gawin lahat. Sir, I am willing to learn. Di ba? Wow! Maangas ka pa nga sasabihin, I can work under pressure. Di ba? Sasabi ka pang ganun. Pero, 3 years later, nandun ka na sa kumpanya, may binibigay sa yung trabaho, uy, di ko trabaho yan. Pansin niyo? Pero sabi mo nung una ng interview, kaya mong gawin lahat. Pero 3 years later, parang, ba't ko gagawin yan? Why? We overestimate our strength. Bantay sarado tayo sa weakness natin, pero wala nagbabantay sa strength natin. Pero alam niyo po, yung unguarded strength, pwedeng ito yung maging weakness natin. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians ni Paul, mag-ingat kayo na akala nyo, nakatayo pa din kayo, pero mabubuwal na pala kayo. Sometimes we are overconfident katulad ni Peter. And kung overconfident tayo katulad ni Peter, na sinasabi natin kahit anong mangyari, Lord, hindi ako tatalikod sa iyo. Pero alam naman natin ang nangyari, di ba? A few hours later. Ano nangyari? Dininay niya si Jesus. Hindi lang isang beses, ilang beses? 3 times. Kaya wag mong pagkatiwalaan yung strength mo. Magtiwala ka sa strength ng Diyos sa buhay mo. Dahil biyaya niya lang yan. So, ano nangyari? Binalik na ni Jesus yung tenga ni Malchus. Pinagaling niya. Inaresto na si Jesus. Ang tanong, nasaan na si Peter? No? Sabi niya, di ba? Kahit mamatay ka, even if I must die with you, I will not deny you. Nasaan si Peter? Nung time na ito. Tignan natin, Luke chapter 22, verse 54. Ang sabi, then they seized him and led him away, bringing him into the high priest's house, and Peter was following at a distance. Okay. So sumunod naman pala si Peter kay Jesus, no? Pero at a distance. May distansya. Andun siya sa likod. Instead of associating himself with Jesus, dahil sabi niya, kahit ako mamatay, kasama mo, sige, hindi kita de-deny. Pero ngayon, si Jesus lang yung inarrest, hindi niya sinabing, ako rin, arestuhin niyo ako. Dahil napangunahan na siya ng takot. Ito po ang point number 2 natin, second stage ng failure, following Jesus at a distance. The moment, kapatid, na ayaw mo nang magpa-associate as a Christian, the moment, as a follower of Jesus, na tinatanggi mo na, o ayaw mo nang maging all-in para kay Lord, that is the second stage of failure. Pwedeng, sabi mo, I am a follower of Jesus. Nag-church naman ako. Di nga lang all-in. Di nga lang lagi. Minsan lang. Pansin nyo, it seems like Peter. Sabi mo, Lord, I can die for you. Kahit din mamatay ka, hindi kita i-deny. Pero hindi niya kasama si Jesus. Noong time na yon, nasan siya? At a distance. And kita po natin sa verse 55, nung si Jesus po
ay ipinasok na siya sa courtroom para litisin, yung mga guards ngayon, nagsindi ng apoy kasama yung mga servants. So just imagine, ang nangyari po ay merong courtroom dun sa bahay ng high priest. So parang kung ito yung courtroom, dito po yung nagsiga ng apoy. At dun sa courtroom, ang sabi po ng mga Bible scholars ay meron daw pinto na hindi daw gaano nasara. No, yung pinto niya just enough para makita kung ano yung nangyayari sa labas, tsaka marinig kung ano yung sinasabi sa labas. No? Nakukuha nyo, na-imagine nyo sana na dito sa area na to may bonfire, umupo si Peter, tapos nandoon si Jesus sa loob. And when they had kindled the fire in the middle of the courtyard and sat down, Peter sat down among them. Sabihin, dun sa labas, nakikita niya naman si Jesus dun sa loob. Alam niya rin kung ano nangyayari dun sa loob. Now, he was still following Jesus, pero at a distance. Kasama mga guards. Verse 56, then a servant girl, seeing him as he sat in the light, and looking closely at him, said, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. This man also was with him. Itong taong to kasama nun ni Jesus. Now, ito kung si Peter, kung ilalagay natin ang sarili natin kay Peter, tas may nakakilala sa'yo, anong sasabihin mo? Anong gagawin mo? Nakilala ka. Anong response ang gagawin mo? Ang ginawa po ni Peter, verse 57, sabi, he denied it, saying, woman, I don't know him. Verse 58, and a little later, someone else saw him and said, you also are one of them. Isa ka dun sa kanila. Kilala kita. Di ba parang dun sa lugar natin, pag halimbawa, parang hindi bago-bago or ngayon lang natin nakita yung face nila, alam natin hindi talaga sila taga dyan. Tama? So, yung mga tao rin ng time na yun, alam nila. Parang iba to iba itsura nito ngayon ko lang to nakita And verse 59, and about an hour later, anong sabi? Another insisted, saying, certainly, this man also was with him, for he too is a Galilean. Pangatlong beses na, may nakakilala sa kanya. Alam niyo po, dahil dyan, sa takot ni Peter, napamura na po si Peter nung time na yan Tignan niyo, sabi sa Matthew 26 verse 74, and he began to call down curses. Sa Mark chapter 14 verse 71, tignan niyo po. Next slide please. Ang sabi and he swore to them, I don't know this man you're talking about. Parang peks man, mamatay man. O mamatay man magulang ko, kahit sino man. Sinabi niya ng ganon. Hindi ko talaga kilala yan. Siyempre, walang magagawa Alam nila kasi yung accent ng pananalita rin ni Peter. No? Parang tayo, di ba? Alam mo kung galing Bisaya ba yung isang tao. Alam mo kung galing Mindanao. Alam mo rin kung nag-i-English ka, sa mga Amerikano, alam nila kung galing kang Pilipinas, iba yung accent mo. Di ba? Sabi nila kay Peter, Galilean ka! Para bang, di ba? Batanggenyo ka. Tapos sabi mo, di nga ako Batanggenyo. Di ba? Para ring sinasabi na Ilonggo ka. Sabi mo, dili ako Ilonggo Di mo matatago yung accent
I love that word, that Filipino word. Spell it for me, buenja. Di ba? Alam na alam eh. Alam na alam ng mga tao. Walang malilihim si Peter. Huli! Sabihin mo ngayon, huli! Parang, huli. Come on, merong energy. 1, 2, 3, go! Yan. Tulungan nyo naman ako mag-preach, di ba? Ang hirap din mag-preach pag wala nagre-respond eh. Okay? Nahuli si Peter. Walang maitatanggi. And how many of you relate? Pag Sunday kumakanta tayo, hindi ko kaya ang mabuhay nang wala sa piling mo. Di ba? Ano pang kinakanta natin? I surrender all to you. Ano pa? I love you, Jesus. Diba? Kumakanta tayo, ang daming mga songs na sinasabi natin, I will serve you, Lord. Monday comes, tinanong ka, Christian ka ba? Sabi mo, hindi, paatin-atin lang. Diba? Paminsan-minsan lang. Bakit? Ayaw nating i-associate yung sarili natin sa mga Christians kasi pag nakilala tayo, iniisip natin, ay sabi kasi nila, baduy. No? Pag Christian, alive-alive yan, sira ang ulo. Pero sa totoo lang, sa lenses nila ng mundo, baliw talaga tayo. Dahil bakit? Pero mo naniniwala ka sa Diyos na hindi nakikita, sa anghel na hindi nakikita. Ano ang tawag doon? Pananampalataya. Yun ang meron tayo. Amen? Because there is much more to things that is not seen. Kaya mo bang i-prove sa akin na merong pagmamahal talaga? Paano mo ipapakita na love mo ang isang tao? Ay, sa ginagawa ko, hindi naman lahat ng may ginagawa, nagmamahal, di ba? Si Jesus nga, hinalikan ni Judas, hindi ibig sabihin, mahal ni Judas, si Jesus. Amen? Hindi mo pwedeng sasabihin sa akin, pag kinis ka, mahal ka. Nakukuha natin? Kaya nabubuhay tayo bilang mga Kristiyano saan? Sa pananampalataya. May hindi tayo nakikita, pero alam natin, nandiyan dyan. Hindi mo man nakikita, nakasama mo si Lord, pero yung presensya niya, nandyan sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord sa lahat ng problema mo. And ito na nangyari. Luke chapter 22 verse 60. Tingnan nyo, no? Sabay-sabay nga nating basahin. Come on, with a loud voice. 1, 2, 3, go. But Peter said, Man, I do not know what you are talking about. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. Crowed. Di ba? Tingnan nyo, yung passage na to, imagine nyo lang, si Peter nakaupo, si Jesus nililitis, may distance sa kanila, tapos tumilaok ang manok. Sample nga ng tilaok ng manok. Parang ibang kwago na yun ha. Hindi na manok yun ha. Imagine niyo no, si Peter, nakaupo sa bonfire, may siwang yung pinto, dun sa courtroom ni Jesus. Hindi ko alam kung nakatalikod ba o nakaside si Jesus. Pero ang sabi, tignan nyo, verse 61, ang sabi, and the Lord turned and looked at Peter. Di ba parang tayo ganun eh. Sa bahay nga natin eh, kahit nakasarado nga yung bintana tsaka pinto eh. May narinig lang tayo dong nag-aaway, nagsisigawan. Sino yun? Ano sabi? Di ba? Nitingnan kagad natin eh. Just imagine tong time din na to, rinig ng mga nasa courtroom kung ano nangyayari sa labas. Dahil sa isang courtroom, isa-isang tao lang nagsasalita, hindi sabay-sabay. Alam nila yung kaguluhang nangyayari sa labas.
habang sinasabi ni Peter yon, hindi ko siya kilala. Si Jesus tumingin sa kanya. Katinginan sila ni Peter, no? And Peter, tignan niyo sabi, remembered the saying of the Lord. How he had said to him, before the rooster crows today, you will deny me. Ilang beses? 3 times. And anong ginawa po ni Peter pagkatapos nito? He went out and wept bitterly. Nakalimutan ni Peter na sa biyaya lang po ng Diyos kung bakit tayo nagpapatuloy. Sa biyaya lang ng Diyos kung bakit din natin nagagawa na mapagtagumpayan ang mga challenges and problems natin sa buhay. Si Peter kasi naging overconfident. I believe, yung pag-iyak din po ni Peter, ito yung first stage niya sa restoration na gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. Ang first stage po kasi ng restoration is after you've failed, i-process mo yung sakit. Huwag mong i-minimize yung mistake. Huwag mong i-justify. Huwag mong i-downplay yung bagay na nagawa mo, yung naranasan mo. Huwag mong i-rationalize. Ay kasi kaya ganyan naman nagawa ko dahil sa ganito. Hindi na kailangan yun. Kailangan umamin ka. Bakit? Because you cannot force healing. Tandaan natin yun. You cannot force healing. You cannot bypass healing. Ang isang sugat, kahit may wound yan, wounded, hindi mo pwedeng gamitin yung daliri mo at pagduktungin mo ulit yung skin na na-tore. Hindi pwede. And think about this, mga kapatid, every time ngayon na tumitilaok yung manok, from that point forward, ano kayang tumatakbo sa mind ni Peter nung time na yon? Pwedeng nagiging reminder na yun ng failure niya. Pag may tumitilaok, sample, naaalala niya yung failures niya. Pinapaalala tuloy nung tilaok ng mga manok sa kanya yung pagkakamali niya, no? Pwedeng yung tilaok ng manok, yun yung tinatawag na trigger point ni Peter. Na every time na maririnig niya yun, maaalala niyang nagkamali siya. Parang ikaw, naaalala mo kung paano ka dumapa. Pwedeng every time na nangyayari yon, yung trigger point na yun sa buhay mo, naisip mo, I failed again. Pwedeng naisip mo, ito na naman. Mali na naman ako. I blew it again. Pwedeng yun yung iniisip mo. Every time na babagsak ka, kapatid, every time na magkakasala ka, every time na mag-fail ka, tandaan mo that you are one step pa rin sa success. Kasi bakit? Si Lord, hindi siya gumigive up sa iyo. Alam niyo po kung anong masakit sa part na to? Yung hindi na siya makapag-apologize kay Jesus. Di ba umalis siya na umiiyak. Hindi na siya makalapit kay Jesus sa hiya niya. Kasi after po nalitisin si Jesus, inanuhan na siya, hinagupit na siya, pinarusahan na siya, tapos pinabuhat na sa kanya yung cross patungo dun sa, dumaan siya sa Via Dolorosa, daanan po yun ng mga papako sa cross, tapos doon na sila sa bundok ng mga bungo, doon pinako si Jesus 9 a.m. Namatay po si Jesus 3 p.m. that same day. So wala nang time si Peter para ma-process talaga yung nararanasan niya at makapag-apologize kay Jesus. So just imagine hindi nakapag-apologize si Peter. Ikaw, ewan ko kung naranasan din natin yun, baka meron tayong mahal sa buhay na iniwan na tayo sa mundong ito, tapos hindi mo man lang nasabi yung sorry. Di ba?
Hindi na nasabi ni Peter yun. Ano kayang tumatakbo sa isip ni Peter, di ba? Nung time na yun, paano ko mababago yung future? Hindi man lang ako nakapag-apologize. And sa situation ng mga ganito, kapatid, ano bang ginagawa natin? Instead na ipaprocess natin yung nararanasan natin na failures, pains, and sufferings, naghahanap tayo ng distraction. Minsan ginagawa natin, binibisi natin ang sarili natin sa maraming mga bagay. Para makalimutan mo, para hindi mo maalala, no? Pero alam niyo ba kung anong mangyayari after nito? Hindi lang natin alam na kapag binisi ulit natin sarili natin, pwedeng mas lalong lumala ang sitwasyon natin. Kasi tingnan niyo po nangyari, nung si Jesus po ay namatay na, hindi alam ng mga disciples that Jesus rose again from the grave. Sa John chapter 21 verse 3, niyaya po ni Pedro yung mga disciples. Sabi ni Pedro, ako mangingisda ako. Kayo, sama kayo sa akin. Ano? Ganyan, nagkakaroon ng yayaan na. Tandaan natin, hindi po sila noon gumagawa ng trabaho for 3.5 years kasi lagi nilang kasama si Jesus. Si Jesus nagpo-provide ng lahat-lahat ng pangangailangan nila. Travel sila ng travel, here and there. Tapos, ngayong wala na si Jesus, paano na? Wala na silang supply ng pangangailangan. And tandaan niyo po, si Peter, isa siyang fisherman noon bago siya naging fishers of men. Again, si Peter po ay fisherman noon, pero ngayon siya ay fishers of men. Sabi niya, babalik na lang ako sa pangingisda. Ito po yung third stage ng failure. And last point natin, relapse. Ibig sabihin, slow deterioration. Unti-unting pagkabagsak. Sa sobrang guilt and shame, dahil sa nagawa nating kasalanan, nalaman ng marami, o kaya matindi yung naging suffering natin, pwedeng bumabalik tayo sa dati nating pagkatao. Bumabalik tayo sa kung saan tayo expert. Kung saan tayo magaling. Because we are trying to find something na magva-validate na hindi ka pa naman laos. Hindi ka pa naman talunan. Gwapo ka pa rin, maganda ka pa rin. Parang may ganun tayo na gustong ma-feel. Pero tignan nyo ngayon, ang ginawa rin ng mga disciples. Anong sabi nila? Next slide. Sabi ni Peter, I'm going fishing. Sabi ng mga disciples, we will go with you. Di ba? Sabi nila, sige, sama kami. Si Matthew nandyan, ha? Si Matthew isang tax collector. No? Pero siguro, all of them were filled with guilt and shame. Nung na-crucify na si Jesus, si John lang nandun. Lahat sila tumakas. And ano po nangyari? Nung sa pangingisda nila na to, they went out and got into the boat. But that night, anong sabi po? They caught nothing. Nangisda sila buong gabi. Hindi po sila nangisda for fun. Ano na kaya lang pastor sila nangisda kasi pampalibang lang sa kanila, dami na kasing nangyaring di maganda. Actually, hindi po sila nandoon for fun. Bumabalik na po sila doon sa dati nilang kinagawian. Pero mo, buong gabi, magfi-fish ka. Ibig sabihin nun, 6 p.m. hanggang magmamadaling araw. Kaya tayo po naghahanap ng distraction and busyness. Kasi gusto nating patahimikin minsan yung voice ng condemnation sa atin. Gusto nating patahimikin yung nagsasabi na,
Ay, nag-fail ka na naman. Ay, eto na naman yung ginawa mo. Ay, talunan ka na naman. Imbis na i-process natin, imbis na magpagaling, imbis na ilapit natin sa leaders natin, imbis na humingi tayo ng counsel sa mga pastors natin, anong gagawin natin? Hindi ko na kailangan yan. Pasok na lang ako sa panibagong relationship. Mag-a-apply na lang po ako ng bagong trabaho sa ibang kumpanya. Mag-start na lang ako ng bagong business. Akala kasi natin, yung mga bagong bagay na papasukin natin, yun yung makakapag-cure para mawala yung condemnation na nafe-feel natin, yung guilt and shame na nararanasan natin. Pero hindi natin alam, sa new relationship, dala-dala mo pa rin yun. Sa new job mo, dala-dala mo pa rin yung same attitude and behavior na yun. Dahil hindi mo pinrases, dinistract mo lang ang sarili mo. What you need is not to cover up, but covering. In short, again, kung meron kang sugat, hindi mo may make-upan na parang wala kang sugat. Yun yung cover up na tinatawag. Di ba? Pero ang covering, tinakpan mo ng band-aid. Nakuha natin? Yun ang kaibahan. Ang ginagawa po ni na Pedro nung time na ito, cover up, hindi covering. And Peter learned what covering is all about. Sa 1 Peter chapter 4 verse 8, it says, God's love covers the multitudes of sin. Nalaman ni Peter na ang tamang covering pala sa mga failures, sa mga condemnation na nararanasan natin, if we feel like we are hurting or broken-hearted tayo, hindi to find another relationship, kung hindi to find God's love. Na yung pag-ibig pala ng Diyos, yun yung nakakapag-cover sa lahat ng kasalanan natin, sa lahat ng pagkukulang natin. Yun dapat yung ginagawa natin. Amen? Hinahayaan natin yung pag-ibig ng Diyos yung mag-overwhelm sa atin. Kasi pwedeng gamitin ni Lord yung failure mo, yung pains mo, yung suffering mo, para maging testimony rin sa maraming mga tao. At pwedeng nilalagay ka ni Lord sa season ng buhay mo na yan, kasi may gustong ipakita ang Diyos sa iyo. But instead of failing forward, baka ang marami sa atin, we fail backward. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun, kapatid. Tignan natin si Adam and Eve sa Bible. Magkatapos po nila na magkasala kay Lord, ano po nangyari? They covered themselves. Yung private parts nila. Pero anong ginawa ni Lord? Sa Genesis chapter 3, pumatay siya ng hayop, yung skin ng hayop, yun yung pinambalabal niya sa kanila. Hindi po kailangan takpan natin. Kailangan may pang-cover talaga tayo na maranasan. Yung covering po kasi, motivated ng pag-ibig. Motivated yan ng pagmamahal. Ang cover up, motivated ng takot, kaya mo nililihim. Natatakot kasi ako pag umamin po ako eh. Baka mag-iba tingin nila sa akin. Pwede nyo nasa isipan mo. Tatanggapin pa kaya nila ako pag nalaman nilang dati akong addict? O kaya, pwedeng naisip mo, tatanggapin pa kaya nila yung business ko? Tatangkilikin kaya nila kung nalaman nila dati akong nalugi, dati akong naging scammer, baka layuan na nila ako. Pero look at what happened. They're trying to find a distraction and they cover it up. Again, tignan niyo yung sabi, sabay-sabay nating basahin yung naka-bold letters. 1, 2, 3, go. They went out and got into the boat.
They caught nothing. Imagine niyo si Peter, pati yung ibang mga disciples, expert pagdating sa panguhuli ng isda. Dahil nga, dati all out sila kay Lord, ngayon wala na si Jesus, iniwan din nila si Jesus, ngayon, they are trying to find validation, and yet, nung pagbalik nila, dun sa bagay na nakapag-validate sa feelings nila, sa nararamdaman nila, bakit nag-fail pa rin sila? Alam niyo po ba na 3.5 years ago, bago yan mangyari, that same thing happened. Tinawag ni Lord si Peter para maging fisher of men, nung time din na wala siyang mahuli. Kaya tignan nyo, nalaman ni Peter, kahit pala sa bagay na expert siya, failure pa rin siya. Anong gagawin mo kung binalikan mo yung dating kinagawian mo kung saan ka expert, tapos hindi pa rin fruitful? Biruin nyo, isang hipon o bangus, wala silang nahuli. No? Expert ka dun sa ginagawa mo. Proud ka, ang ganda ng portfolio mo. Ang ganda ng years of experiences mo. Pero ni isang kliyenteng tinawagan mo, wala kang nakuha. Magtataka ka ba? Anong message ni Lord sa pagkakataon na yan sa buhay mo? Ginawa mo naman yung bagay na sanay kang gawin pero walang nangyayari. It's as if parang sinasabi ni Lord sa'yo, sure ka ba sa ginagawa mo? Hindi kaya, yung failure na ito ni Peter at ng mga alagad, protection din ni Lord sa kanila? Tingnan nyo, no? Pine-prevent po ng failure na ito na bumalik ang mga disciples sa dati nilang buhay. Pine-prevent ni Lord na mag-backslide sila. Anong ginagawa mo dyan, Peter? Parang sinasabi ni Lord sa kanila na, anong ginagawa mo dyan? Fisher of men ka na. Tapos na yung buhay mo dati na fisherman. May failures pala na inaalaw si Lord sa buhay natin kasi ayaw niyang pabalikin tayo sa lumang buhay natin. Have you asked yourself kung bakit ka nagfe-fail again and again and again? Nakailang New Year's resolution ka na, ganun pa din. Hinihinto mo yung habits na mali, paulit-ulit pa rin nagagawa. Nakailang take ka na ng exam, paulit-ulit kang bumabagsak. Sa relationship, paulit-ulit na naghihiwalay. Pwedeng paulit-ulit kang nababasted. Paulit-ulit kang nabobroken hearted. Paulit-ulit kang natatanggal sa trabaho. Pwedeng bumabalik ka sa sugal. Sinasabi mong, expert ako dito eh. Alam mo ba kung bakit ka talaga hindi na pinapanalo ng Diyos? Kasi kapag nanalo ka o kapag nakahuli ka ng isda, babalik ka dun sa dati mo na ginagawa. God is just trying to protect you, kapatid. Amen? Si Lord nagsasalita sa iyo dun sa failure na nararanasan mo. Tingnan natin ang sabi, John chapter 21 verse 4. Early in the morning, ayan, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know it was Jesus. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Sabay-sabay nating basahin. Jesus said to them, children. Sabay-sabay nating basahin. Come on, 1, 2, 3, go. Do you? They answered him, no. Anong sabi? Verse 6, sabay-sabay nating basahin ulit. He said to them, now, alam niyo po, yung Greek po na ginamit dyan, yung quantity ng fish na yon, hindi po yun yung maliliit lang na fish. Actually, ang lalaki ho nung fish na yon.
And nung nalaman ni Peter na si Jesus pala yun, tingnan niyo yung ginawa ni Peter. Verse 7. Then the disciple whom Jesus loved, si John po iyon, said to Peter, "It is the Lord." As soon as Peter heard, anong sabi po? He wrapped his outer garment around him and jumped into the water. Nahiya rin siya kay Jesus eh. Ay, si Lord yun. Naku, kailangan ko magtago. Tignan natin. Verse 8. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. When they landed, next slide please. Ayan, verse 9. When they landed, they saw fire of burning coals there with fish on it, and some bread. Now, alam niyo po yung fish na nahuli, yung Greek talaga noon is actually 150 kilos hanggang 250 kilos. Parang malalaking tuna yung bigat niya. So just imagine kung ikaw 50 kilos ngayon, 3 ikaw, 5 ikaw yung isang isda. And yung dami ng isda, 153. Pero hindi nasira yung net nila, kapatid. At ito nakakagulat doon, pagdating nila sa shore, nung nagland sila, anong nakita daw nila? They saw ano daw? Charcoal fire in place. With ano daw? Fish and bread. Biruin nyo, yung mga disciples, nanguhuli pa lang, si Jesus, nag-iihaw na. Jesus knows kung ano yung kailangan natin. Jesus knows kung ano yung dapat nating gawin. Nung nanguhuli sila ng isda, walang pumupunta na isda. Para bang pinapatigil ni Jesus yung mga isda, huwag kayong magkocross dyan. Nung nilipat nila yung net nila sa kabila, doon nandoon lahat ng isda. Kaya tignan nyo, kung si Jesus isasama natin sa part ng buhay natin, hindi tayo magkakamali. Kung si Jesus isasama natin sa buhay natin, alam niya yung pangangailangan natin. And yung blessing niya, it is more than what we can imagine. At dahil sa blessing din, marami sa atin po pwedeng lumubog eh. Pwedeng masira ang net natin. Pero ano nangyari dito sa time na ito? Binless sila ni Lord, ang daming nahuling isda, pero yung net nila hindi nasira. Bakit? Because Jesus was with them. Kahit pinagpala sila, hindi nasira ang buhay nila. Maraming mga tao nasisira ang buhay kapag pinagpala ka na. Kapag ikaw ay, masasabing nasa iyo na lahat ng kayamanan. Pero look at this time, si Jesus kasama nila, nagawa nila na makahuli ng isda. It was all because of Jesus. Isa lang yung mensahe dito sa time na to, yung failure ni Peter, binaliktad niya. Ganon din yung situations natin, mga kapatid. Pwedeng mag-miracle ang Diyos sa mga buhay natin. Pwede niyang baliktarin yung failure na nararanasan mo. Si Lord yung naglagay ng bituin sa langit. Talaga bang iniisip mo na di niya alam yung heartbreak na pinagdadaanan mo? Yung heartbreak na nararanasan mo? Talagang iniisip mo ba na hindi alam ni Lord na malungkot ka sa panahon na to? Iniisip mo ba talaga na hindi nakikita ni Jesus yung luhang pumapatak sa mga mata mo?
Talaga bang iniisip mo, buhay nga ba talaga ang Diyos? Skeptical ka na marahil kung totoo ba talagang may Diyos o nagdududa ka na kung talaga bang totoo yan yung pagiging Christian. Pero alam ng Diyos lahat ng tanong mo. Alam ng Diyos yung situation mo. Pero gusto niyang ipaalala sa buhay mo, hindi ka pwedeng magstay na miserable. Dahil yung buhay mo may kapangyarihan, yung buhay na binigay niya sa iyo, may kapangyarihan to turn that mess into a message. Yung kahit nakikita mo ang dumi-dumi mo, kahit nakikita mo na hindi maganda yung naging background mo, pwedeng gamitin ni Lord yan para maraming tao kumilala sa Kanya at mabago rin buhay. Mga kapatid, kung nasa testing ka ngayon, pwedeng gamitin ni Lord yan na testimony sa buhay mo. Yung trials na nararanasan mo, He can turn it into triumph. And yung paglilingkod mo kay Lord, yung labor mo para sa Kanya, He can give you favor. Kasi kailangan makita natin na lahat na nangyayari sa buhay natin, pwedeng inaalaw niya sa buhay natin, hindi lang mga magagandang bagay, pero kahit din yung mga problems, pains, sufferings, na inaalaw niya sa buhay natin para meron tayong matutunan, mag-grow tayo as a person, at makita natin araw-araw na ang Diyos pala pwedeng lumikha ng bagay na imposible. Pwede niya palang baliktarin ang isang bagay na akala ko ang sama-sama na ng situation ko. Bakit ko naranasan to? Ba't sana iba na lang? Dapat sila na lang. Pero kayang baguhin pala ng Diyos yun. Kaya tignan nyo, si Peter, ang dami niyang mistakes, hindi lang isang beses, hindi lang 3 beses. Di ba? But still, God loved him. Kung si Peter pinatawad, ba't ikaw hindi? Papatawarin ka rin ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya. Amen? And tignan nyo nangyari kay Peter, Acts chapter 2, verse 40 to 41. Si Peter po nag-preach sa maraming mga tao. Sabay-sabay nga nating basahin to, na may malakas na tinig. 1, 2, 3, go. And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. So those were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. 3,000 mga tao yung kumilala kay Jesus that day. Imagine niyo, si Peter na failure, pwede palang gawa ng Diyos ng miracle sa buhay niya na magamit sa maraming mga tao. Maging fisher of men siya. Walang imposible rin sa buhay natin. Tandaan lang natin lagi ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. He gave up His life for us. How much more, yung mga ibang bagay na kailangan natin, hindi niya ibibigay. Buhay nga niya na ibigay niya para sa atin. Ito po ang message ng Christianity. It's a message of sacrifice. It's a message of true love. Walang hinihinging kapalit. Pero dahil mahal ka niya, wala ka namang mabuting ginawa para sa Diyos, pero minahal ka niya. Tinatanggap ka niya. Kaya ito po tinatawag na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung si Peter, pinatawad niya, papatawarin din tayo. Kung si Peter, biniyayaan niya, bibiyayaan niya rin tayo. Ang daming times ni Peter na nag-fail. Ikaw rin, baka marami ka ring times na fail mo si God. Pero, ito lang kaibahan. Si Peter may naging response sa failure. Lumalapit pa rin siya at sumusunod kay Jesus. Hindi siya umuurong. Pumagsak man, nag-fail man, hindi pa urong, kundi pasulong.
fail forward. Sabi mo sa katabi mo, fail forward. Kaya, inaanyayahan ko kayo, kung si Jesus gusto niyong tanggapin sa buhay niyo as your Lord and Savior, katulad ni Peter, He can turn your mess into a message. Amen? Your mourning into dancing. From darkness to light, kaya kanyang baguhin. I encourage you na ipikit mo ang iyong mga mata at ikaw ay manalangin ng panalangin na itong taus-puso sa iyong buhay. Sabihin mo, Panginoong Diyos na buhay, kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Katulad ni Peter, maraming failures. Pero nalaman ko, ang pagpapatawad mo ay sagana. Ang pag-ibig mo ay sagana sa aking buhay. Kung paano mo ni-restore, biniyayaan, tinurn mo ang mess into a message. Ganon din po ang buhay ko mula sa araw na ito. Maghari ka in Jesus' name. Amen and amen. If you really pray that prayer, kapatid, we believe that you are now part of God's family. Amen? Kasi walang ibang daan sa Diyos kung hindi kay Jesus lang. Palapakan naman natin si Lord ngayon. Marami ba kayo natutunan? Na-encourage ba kayo? Kaya welcome din natin mga VIPs natin kasama ng mga nag-invite sa kanya. Si Marivic Consel, tsaka si Arturo Consel. Invited po sila ni Jolemark Sibonga. Pwede pong pumunta kayo sa unahan. Then can we all stand up kahit dyan sa balcony? Pwede ba natin silang kamayan? Welcome naman natin sila na maging part sa Radiance family. Come on, tayo po tayong lahat.